us to the land of dawn. Welcome to game number 2 of our last series tonight. It's Omega kontra sa RSG. Nakakuha na ng isang malupitang panalo ang Omega. Ang tanong, mananatili bang 100% ang Gatot Kacha matapos ang game na to? Kabang-abang to, 4-man flicker ang isasagot na dito ng RSG Philippines against sa isang Gatot Kacha. Nakita natin yung performance ng game number 1. Ang hirap maghanap ng solusyon kapag nakatalo na with the Avatar of the Guardian. Oo. Pero nung early to mid, parang palag-palag din naman ng RSG nun, no? Parang kaya pa rin ma-burst kaya pa rin na makapalag. Pero at some point towards the late game, doon sa game number 1, kapag tumalon na sa likod, parang nagiging pain na nga lang yung harap eh. Oo. Parang hinihingi nila na mag-back kayo please Oo. para pumasok si Chaknu. Tsaka nakita natin, no, nakaipon na, lock item na itong si Kusei. Pero yung isang team fight na yun, yung pinakahuling team fight, hindi niya naihampas lahat ng mga golds na pinagpuyatan Oo. niya, pinagpaguran niya dahil nga doon sa Avatar of the Guardian in yung taunt from this Gatot Kacha. And now, RSG Philippines naman, sasagot sila dito ng isang jawhead na makulit Oo. din, anti-assassin na roam. Bukod sa anti-assassin, isa rin to sa mga specific na pang-counter talaga ng Julian. Yung pag-level 3 ng Julian, masakit na yung level 2, pero Flicker Bird dito kay Light. Pabilisan ng Blake. Doon! Enforcement kagad para dito kay Andoryu habang Tempest of Blade from Irad. Kakayanin niya makatakas doon. Ukir, ang baba na rin ng buhay niya. Pero habol pa, hindi tumama yung knock-up. Wow. Yung elepante ni Andoryu ay hindi kumonekta. Napakaganda ng choice doon ni Andoryu. Went for the upgraded scythe. Yung umiikot-ikot, yung may wolf na binabato. Kasi ang hapde, parang ganyan. Aroy ko po, si Nibor. Kailangan niyang Isa pa, isa pa. And the retribution ay ginamit para sa slow. At nakadalawa na kaagad si Andoryu. Grabe yung power spike talaga ng isang Julian. Nakuha niya agad ang isa sa mga win conditions when you're playing the Julian. Get an early kill. Hindi lamang early kills. Dalawa pa yun. Nakadalawa na kaagad. Andoryu ay narito at ilalayo niya muna. Pero si Chakno ay nakakuha ng kill. Pero nasunod niya yung Dominic Vincent. Habang pasok din dito si Irad. Si Irad na makakuha ng turtle na yun. Layo muna. Itong si Andoryu, isinuko na nila yung pagong. Oh, and napakaganda ng entry doon ni Aqua with the Dominator's Descent, giving enough space, sakto lang, na makalusot doon si Irad and take away the turtle with the Retribution Steal. Pero kailangan niya muna mag-ingat ng konti, kaya naman nakabantay si Light sa purple buff niya. Yeah. Alam naman natin, pag lingga, parang turtle na sa'yo ang purple buff. Sobrang importante talaga niya. No? Actually, ang ganda nga ng ginagawa nila dito, no? Hindi nahihahayaan na may kahit sino man from Smart Omega na sumilip doon. Speaking of pagsilip, binato rin si Bat de Jom para lang makita kung nagpo-purple buff pa ba itong si Irad. Oh, information is everything talaga na, Burrito, and hindi rin nananakaw ang green camp na yon. So far, Omega keeping all of their camps. The same could be said para dito sa RSG Philippines. Mukhang pahinga na naman tayo bago magkaroon ng objective fight. Ang sakit ng tuhog doon, yung Defiant Sword from Irad. Pero ang kailangan natin tutukan dito ay yung bakbakan dito sa top lane. Medyo matagal na rin nung huli tayo nakakita ng isang glue. Oo. Pero gaano ba ka-effective itong glue na to against the Povius, di ba? Pag Pobius kasi gusto mo dumidikit ka. And the answer is also the same. Para dito kay Nibor, pag glue ka, gusto mo din na Oo nga. dumidikit ka. Si Kuya Elmer. Kaya nga parang okay lang eh. Kesa naman maghampasan sila kung makikita nyo yung minimap daw. Parang hindi na lang sila naghahampasan. Ala na. Parehas na lang tayong maging healthy kapag may laban na. Pinag-aaway-away na lang yung barangay at saka yung yung raiders dun sa may bandang itaas, yung mga minions doon. But then again, 20 seconds para sa next na objective, which is the turtle. Ayan. Ayan. Di ba wala na silang pakialam? Sige, pag-away-awayin niyo yung mga minions na yan. POB, isa kang XP laner. Ganyan lang makikita mo. Ang nakakatuwa dito is naiintindihan nila kapag nagsapakan sila, it's either maririsk pa dahil lumalapit ka o hindi ka makakapag-farm. So far, mukhang turtle na ang ating sunod na bakbakan na matutunghayan sa laban na to. Omega ang magsisimula at mukhang burst na agad ang call nila. Yun nga ata magiging call, yung taunt from Jack Mamba. Pero pwede siya ihagis si Johnny Light habang napa-shot, napasapatos na rin. Itong si Ukir, si makakuha ng turtle na yun. Wala iba kundi si Andoryu, sabay Avatar of the Guardian. Naisama pa nga dito si Nibor, nasampahan doon sa may bandang likod. At si Atoy Aray mamamatay din. Andoryu, kaya niya bang kunin? Hindi. Kasi napasplint-split na rin itong si Nibor. Overall, a big win para sa RSG. Hindi lamang nila nakuha yung turtle, nakuha pa nila yung mga kill. At kung mapapansin nyo, ganun pala yun. Kapag nasapian na si Jack Mamba at lumipad,
kasama ka sa flight ni Bor. Iniangkas dito si Nibor. Pero ang ganda nun kasi again may ticks din ng damage kasi yun, 'di ba? Kapag nag-split ka, nakasampa ka na dun kung sino man ang magiging target mo. At ngayon, ang ganda ng zone ni Light. At kakayanin ba niyang depensahan ito ni Bor versus Atoy R? Ayun na nga. Ayun na. Namatay yung range minion doon. At naging matagumpay ang pagdepensa ni Atoy R. Atoy R going in for the 2v1. Hindi man niya masyadong nabawasan yung mga... Hindi naman yun yung goal. Yep. Kung ba ang goal lang doon ay talagang maklear yung minions at maprotektahan ng kanyang tore. Pero kung hindi pa tapos ang pag-atake ng RSG around that top lane at sa bottom lane naman ay may sagot ang Omega. May trading sila na gagawin. 2v1. Kaya ba nilang tibayan? Kasi si Rad, naramdaman niya yung mga hampas. Luyabe tubo dito ni Atoy R. Ngayon, meron pa ring siege minion. And Dibor, ito na naman. Anli hampas na naman Oo nga, to. Tol, parang gusto kong pag-usapan kung anong kinain mo kanina. Ano ba, almusal mo kanina? Yan, Ano ba yung mga inom mo ng tubig? Sige, mga awit ang mga kamay nyo kaka-attack button dyan. May nangyayari na ba? O yan, meron na! Ayun na, tumama rin yung si Badon, sama si Jom, and si Andorio with that knock-up. At last muna dito si Rad. 2v4 na magiging sitwasyon, flicker out from Light. Pero nakasama pa rin itong sinibon, magtutulong-tulong siya. Apat na members dito. Smart of action, lima yan! Lima nga nagtulong-tulong doon. Bagsak si Ryota at si Aqua ay pumunta na rin doon. Ang dami nangyari. Ang dami nagbakbakan pero ang ending, dalawang XP laners pa rin ang bumagsak. Pero mo wala talaga nangyayari doon pero in this 2v3, in the mid lane mukhang hindi pa nga nila itutuloy. Zaman Force na gamit na Antonio, nakahuli! Ay, naku po si Kusei na pa-flicker na rin. Pwedeng habulin dito ni Chuck. Pero hindi yun ang goal nila. Ang goal nila ay i-burst ng mabilis itong turtle na ito. Pero ayaw nila tantanan yung top lane. Actually, hindi na nga nandun or wala na nandun si Atoy R. Kasi nakipagpalit na siya dito kay Jom. At malayang pagong ang kanilang makukuha. With this turtle, mukhang magiging even ball game na naman ang ating makikita. 7 minutes in. Nakakatuwang isipin no, nag-evolve na tayo as a human species. Mula Esmeralda at Uranus, nakakita na tayo ngayon ng Pobius at Blue. Yun na nga may mga pagbabago talaga nakikita. Pero si Chuck, ata ang magiging punteriya out of the Guardian. Ayun lang. Patras. Ay! Pero nakasama si Nibor. Aqua with a kill. Grabe yun ha. Grabe yun, parang sumakay ng flight, nakalimutan mag-quarantine, may dala. Naibit-bit ginawang back dito si Nibor, ladies and gentlemen. Pero ito yung kagandahan talaga ng isang glue habang si Nibor ay umatras na nga rin lang. Si Light, nasasalo niya yung dami ng sakit ng mga bobati mula dito kay Ukir. Ngayon si Nibor versus 2. Kailangan niya mag-split-split. Tumama rin yung Sibat. Yung Sibat tumama doon kay Kusei. Papasukin ni Andorio dito sa sapat may damage sila. And yes sir! Atoy R with the kill. Hindi pa sila tapos dito kasi sinibor din ang kanila magiging punteriya. Wala na mga minions at mababasag potentially yung Tori dun sa may bandang itaas. Napaka-aggressive ng pagpasok doon ng Omega. Alam nila na may pumopronta na kaya doon sa likod pumapasok si Andorio. And pati dito sa mid lane, biruin mo men, usually yung damage dealer yung nasa likod. Tas ang umaabante, yung mga XP roamer. But in this game, yung Julian yung umaabante. Sobrang siga talaga nila si Andorio ngayon. Tempest of Blade mula kay Irad. Pasok din si Atoy R. Sino una mamamatay? Wala kagad yung Maison dito ng RSG. Ngayon nakaba pa rin dito ang Smart Omega. Nakadalawa na si Atoy R. Nibor nag-split din. Sasali ba siya dito kay Andorio? Yes sir. Pero si Kusei pinagtutulong-tulong ito. May sila sa side and Smart Omega. And killing spree na si Andorio. Nakakuha ng triple kill naman si Ryota. At nabuhay pa nga. He goes down. Andorio with another kill and wipe out ang bungad ng RSG. Barangay, make some noise! Wow, ibang klase ang nakikita natin dito, ladies and gentlemen. Hindi ako makapaniwala. Chuck Mamba pulling off that Gatot Kacha. Nakita natin sa Infinix Instant Replay. Lumikot kagad si Ryota Nakuha nila yung jungler. Lumakas ang loob dito ng Smart Omega. At the rest is history na Oo, akala ko nga mapipitas na dito si Andorio. Napakaganda nung pagsapi ng glue sa kanya pero naging pasensyoso naman yung mga kakampi niya. At the moment na nag-expire, ay pinakitaan pa tayo ng enhanced sword o yung second skill na parang malalancelot na wawala sa mapa. Oo, yun yung paborito ng mga Julian user Pero again, nakita natin sobrang crucial ng pagkakamatay ni Iradon and hindi na dapat maulit yon. Lalo na hawak ng Smart Omega. Level 1 Lord pa lang naman to, hindi pa ito yung dumadamba. But still, may hawak silang mga Mega Minions. Maaaring makontrol nila yung buong mapa na to.
And medyo mahirap pa mag-split push dahil may katapat din silang Moskov Oo. na pwedeng tapatan yung Ling. And at this point, masasabi ko na yung Ling ay hindi pa kaya makipag 1v1, mas lalo na kung mapin down siya ng isang Moskov. Pero tingnan ano bang MPL fan comment natin? Grabe daw ang mga XP. Oo nga eh, parang kung mga swordsman yan, kaching, gumaganon na yung mga espada. Wala talaga nagkakatamaan eh, no? Kumbaga parang sa anime, 3 episodes na ang nakalipas, Oo. nagwa 1v1 pa rin sila. Oo, yun yung mga matagalan. Wait lang, Irad. Naku, naabutan siya ni Jack Mamba at Nathorn. Doon sa pagkakataon na iyon. And Smart Omega, pagkakataon na rin nilang Tumore dito sa may bandang gitna. Nibor na paggamit kaagad ng split. What a block by Chuck Mamba. Lumilipad pa lang, nahila na pababa. Parang Lebron na umabol sa gusto lang lumayap eh. Na-imagine mo, para siyang mangga dun eh. Sinungkit bigla. Oh, wait lang, si Light ay umaatras na nga rin. Sakit ng mga tagos jutsu dito ni Jom. Oh men, yung Moskov, isa rin yun sa mga kailangan iwasan for RSG. Kapag bumanat na ng marami, hindi ka pwede sa harap. Naku, ito na ata yung pagsugod dito ng Smart Omega. Chakno, secured na yung Torre dun sa may bandang gitna. Ngayon, transition naman sa may bottom lane. Pero critical ang buhay dito ni Jack Mamba. Meron pa rin naman siyang Avatar of the Guardian. Si Nibor, likod ng kanyang putira. Nibor! At dito na si Jack Mamba. Ngayon na pin down siya and Jom with a kill. Habang lumalayo na rin muna dito. Pero andun yung ejector play. Mamamatay si Andoryu. At nahanap na ni Light yung play na pwedeng magpabaliktad ng larong ito. Hanapin si Andoryu at ibigay ang pinakaunang death right before Lord. Ibig sabihin nito ay pwede pa silang makapwesto around that Lord area at kailangan pa maghintay ng Omega kay Andoryu. Oo, no. Pero ang nakakatakot na parte dito, again, nagsisimula pa lang. Papunta pa lang tayo sa exciting part. 11-minute mark ng laban. Pero balikan muna natin yung Infinix Instant Replay. Ang ganda ng ejector play, look at that. Kumbaga hinintay na lang niya, pagkatalon na pagkatalon, biglang inangat. Oo, sinaniban pa ka ni Libor dun eh. Kumbaga, iniyan venerasyon niya si si Andoryu. Binalibag, umabot na dun sa base. Oo. And ito na, the Lord. This is a Luminous Lord, Yep. Ito na yung dumadambang Lord. At mukhang makakapwesto naman ang parehas sa kuponan. Omega with good bush control. At masasabi rin yan para sa RSG. And in terms of battle spell, si Aqua ay may flicker pa. Pero si Jom ay mahirap hawakan kung hindi man na-lockdown. Oo, kailangan nila ng panghawak talaga dyan. And sino ba magiging option? Si Light, even si Nibor. Pero andito si Jack Mamba. Napatras kagad itong si Aqua. Habang si Nibor napasplits-split na nga rin. Pero si Jom, narito na. Andun yung mga normal. Hindi pa nakakasalip si Nibor. Si Irad ay makakuha ng isang kill. Habang si Irad yung mamamatay din. Ako, ano magiging call dito ng RSG? Atras na nila. Dahil wala ang kanilang main jungler. Rundown daw magiging call. Ako yung R. Pwede pa siyang sumugo dito pero kakalma muna ang Smart Omega. What a call coming in from Chuck Mamba. Nakita niya nasa masikip na iskinita. Agaran siyang nag-Avatar of the Guardian at rekta pasok na ang call ng Omega. Papasok na ang Smart Omega dito sa likod. Wala na pakialam sa mga Torre dito si Atoy pero masakit talaga yung damage ng Torre na yun. At si Light! Siya magiging ilaw pero nagpuntihan na ata. Ngayon yung mga minions ay meron pa at binibase lock na. Smart Omega, clean sweep. Isang sweep na naman ang ating natunghayan. Tatlong sweep sa tatlong matches na napanood natin ngayong araw na to. And what a performance coming in from Smart Omega, debuting